Mr. President. Diyan po si Sir Rafael sa labas. Hindi birong kalaban ng kuya. Alam mo yan. Hawak nila si Moises. Baka kung anong mangyari sa anak ko. Humingi naman ng sorry si Maki kay Kelvin dahil hindi man lang siya naka-rest back na wala siya noong kailangan niya, pero andoon na siya sa tabi niya at hindi siya mawawala, kaya biniro pa ni Kelvin na wala man lang siyang dalang prutas. Habang sinabihan ni Leon si Justine na balikan nila sila Kelvin at Maki na alam naman nila kung saan sila nakatira, na agad namang sinabihan ni Tyrone na pag-isipan muna nila ang bagay na yun dahil baka makarma na naman sila, kaya mas lalong nainis si Justine kaya umalis na ito. Habang nakipagtsikahan naman si Divine sa isa sa mga guest nila hanggang makalapit na siya sa pintuan na hindi nahahalata nila Jaime, na agad niyang tinawagan yung driver niya na humanda na siya dahil palabas na ito. Nang magkaroon siya ng pagkakataon ay lalabas na sana ito, pero nang buksan niya yung pintuan ay saktong dumating si Mayor Lorenzo kasama si Lisa, kaya hinatid niya ito at hindi na natuloy na lumabas dahil hinanap pa ni Mayor Lorenzo si Jaime. Agad binati ng mayor si Jaime na sinabihan niyang merong sorpresang nag-aantay sa kanyang yate, na agad tinanong ni Divine kung nasaan ang yate nila, na agad namang sinabi ni Lisa na nasa resort ni Mayor Lorenzo, na agad sinabihan ni Jaime ang mayor na sisiguraduhin niyang pupunta siya doon. Kinagabihan naman ay nagpahatid na sila Rafael sa lugar kung saan sila sasakay ng bangka pabalik ng Montesilio, dahil sinabi ni Lucas na dadalhin nila Mayor Lorenzo si Moises kay Jaime, na wala silang kamalay-malay na pinasundan sila ni Lucas para malaman kung saan sila pupunta. Sinabihan naman ni Grace si Mang Estong na hindi pa rin siya makapaniwala sa iniisip ng tatay niya kay Rafael, na agad pinaliwanag ng matanda na pwedeng nagbago na siya, pero alam nilang pareho kung anong klaseng tao si Rafael noon, na hindi malabong siya talaga ang pumatay sa ate niya. Agad namang tinawagan si Matias ng tao niya para ipaalam na nakita na nila sila Rafael, na inutos ni Lucas na kailangan nilang alamin kung saan sila pupunta. Kahit anong gawin ni Rafael ay hindi pa rin magawang magtiwala ni Mang Estong sa kanya, lalo't binalita ng mismong kaalyado ng mga sagrado na pinapatay ni Rafael si Christine nang gamitin niya ang anak nila para hututan siya. Naniniwala naman si Grace na inosente si Rafael at isa siyang mabuting tao, na kahit may binabato sa kanya na mga maling bagay. Sa pag-alis naman sana ni Felicia papuntang airport ay saktong darating si Justine, kaya hindi ito matutuloy na isasama pa niya ito sa birthday party ni Jaime, na ikakagulat ni Divine na sasabihan pa siya ng binata na hindi sila ang magiging dahilan na masisira ang birthday party ng lolo niya. Agad namang itatawag ni Divine kay Grace na hindi hawak ni Jaime si Moises kung saan nasa resort ito, at dito susugod sila Rafael kasama sila Eleazar at mga tauhan niya. Maghaharap na sila Jaime at Rafael, na hanggang sa huli ay maninindigan si Jaime sa mali niyang prinsipyo, pero maninindigan si Rafael sa katotohanan at handa siyang makulong, maging ang ipakulong sila Jaime, Justin at Mercedes para pagbayaran nila ang kanilang mga kasalanan. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang huling 3 linggo ng Pamilya Sagrado dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang po manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga huling episode. Marami pong salamat.